Bilang pamangkin ng presidente ng France, palagi kong itinago ang aking tunay na pagkatao, namumuhay ng tahimik. Ang lalaking minahal ko ay isang ordinaryong Pilipino, nagmula sa isang mahirap na pamilya at nagsusumikap mabuhay. Mula sa simula, hindi kami bagay, kahit ako ay walang kumpiyansa na magtatagal ang relasyong ito. Gayunpaman, ang kanyang tapat na puso ang nagbigay sa akin, sa unang pagkakataon sa buhay ko, ng isang taong gusto kong protektahan. Sa huli, tinalikuran niya ang lahat at pinili ang nag-iisang taong iyon. At sa gayon, isang kasal na walang katulad ang naganap sa Lais Palace. Iyon ay isang maulang araw ng Hulyo. Katatapos lang ng oryentasyon para sa mga bagong exchange student sa Universidad ng Pilipinas, Diliman sa Quezon City, at ako'y pag-alagala sa malawak na campus. Bagamat 3 taon na akong nag-aaral ng Filipino, ang aktuwal na buhay sa Manila ay ibang-iba. Nakayuko ako sa mapa, sinusubukang hanapin ang aking daan. Biglang bumuhos ang ulan. Isang malakas na ulan tropikal. Wala akong dalang payong. Hindi ko alam ang gagawin nang biglang may nagpayong sa akin. Pagtingala ko, isang estudyanteng lalaki na may makapal na salamin ang nakatayo roon, hinahayaang mabasa ang sarili niyang balikat. Ibinigay niya sa akin ang kanyang payong. Aakma sana akong magpasalamat nang magsalita siya na maihalong paghingi ng paumanhin. Exchange student ka, no? Mukhang naliligaw ka. Aakayin sana kita, kaso biglang umulan. Nagulat ba kita? Ang kanyang mainit na pag-aalala ay tumunaw sa puso ko. Nang araw na iyon, inihatid niya ako sa aking dormitoryo. Hindi ko sinabi ang tunay kong pangalan, hinayaan ko lang siyang tawagin akong Marie. Nagbigay lang ako ng kaunting impormasyon. Sa edad dito sa Pilipinas, ako ay 27 taong gulang, isang graduate student, at lumaki sa France. Ako, na laging nakakatanggap ng espesyal na pagtrato. Ang kanyang simple at tapat na kabaitan ay isang bagong karanasan para sa akin. Dahil ito ang unang pagkakataon na may tumrato sa akin bilang isang ordinaryong tao, at hindi dahil sa posisyon ng aking tito. Sa mga sumunod na linggo, ipinakilala niya sa akin ang Manila. Hindi ang magarbong Bonifacio Global City, DEC, o Makati, kundi ang mga eskinita malapit sa Universidad sa Quezon City na puno ng mga second-hand bookstore, ang mga paboritong karinderya ng mga estudyante sa paligid ng IHI, at ang tahimik na mga bangko sa ilalim ng mga puno ng akasya sa Sunken Garden. Ang kanyang mundo ay ibang-iba sa Paris na aking kinalakhan. Ang pinakatumatak sa alaala ko ay isang maliit na coffee shop na binisita namin isang maulang hapon. Sa lugar na iyon, na dating lumang bahay, kami unang nagkaroon ng mahabang usapan. Ikinuwento niya na siya ay galing probinsya, sa Batangas. Pumunta siya sa Manila upang mag-aral, habang sinusuportahan ang sarili sa matrikula at gastusin sa pamamagitan ng pagiging service crew sa isang fast food restaurant. Ang kanyang mga magulang ay magsasaka, at ang kanyang nakababatang kapatid ay kasisimula pa lang sa kolehiyo. Kumusta ang France? Totoo bang parang pelikula ang Paris? Sa kanyang tanong, ako ay nag-alangan. Hindi ko masabi ang katotohanan. Sinabi ko lang na ako ay isang ordinaryong mamamayan ng Paris. Inamin kong nagmula ako sa isang mayamang pamilya, ngunit lubusan kong itinago kung sino sila. Ang katotohanang ang tito ko ang presidente, ang buhay sa Lais Palace, ang paglaki na napapaligiran ng mga bodyguard, lahat ng iyon ay naging sikreto. Habang tumatagal ang aming pagsasama, lalong bumibigat ang sikreto sa aking puso. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng kalayaan. Dahil dito, ako ay si Marie lamang, isang ordinaryong exchange student. Walang espesyal na trato, walang mga mapanuring mata. Nirerespeto bilang isang normal na tao. Ang sarap sa pakiramdam. Pagsapit ng Setyembre, nagsimula ng maramdaman ang simoy ng Pasko, ang simula ng Tiber months. Isang araw, habang naglalakad kami sa campus, bigla siyang nagtanong. Ano ba talaga ang totoong dahilan mo kung bakit ka pumunta sa Pilipinas? Nagtatanong lang. Kumabog ang dibdib ko. Nalaman na ba niya ang aking pagkatao? Ngunit nang tiningnan ko ang kanyang mga mata, puro kuryosidad lamang ang nakita ko. Naglaban sa loob ko ang pagnanais na sabihin ang totoo at ang obligasyong magtago ng sikreto. Pumunta ako rito para sa kalayaan. Gusto ko lang maging ako. Iyon ang pinakatapat na sagot na maibibigay ko.
Hindi na siya nagtanong pa, tumango na lamang. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay di sinasadyang dumampi sa akin. Nakaramdam ako ng tila kuryente. Nagkatinginan kami at sabay na umiwas ng tingin. Isang araw ng pahinga noong Oktubre, inanyayahan niya ako sa Manila Bay, malapit sa Rojas Boulevard. Nagdala siya ng isang maliit na picnic mat at sandwich na siya mismo ang gumawa. Mag-picnic tayo, sabi niya. Ito ay isang simpleng date na hindi ko kailanman maiisip sa France, ngunit mas nagpasaya ito sa akin kaysa sa anumang mamahaling restaurant. Habang papalubog ang araw, maingat siyang nagsalita. Marie, sa totoo lang, gusto kita. Mula pa noong una tayong nagkita. Pero, malapit ka nang bumalik sa France. At, nabubuhay tayo sa magkaibang mundo. Ang kanyang tapat na pag-amin ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Dahil matagal ko nang alam na gusto ko rin siya. Ngunit ang sinasabi niyang magkaibang mundo ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Kung malaman niya ang tunay kong pagkatao, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Gusto rin kita. Pero, totoo nga, nabubuhay tayo sa magkaibang mundo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng Manila Bay, naganap ang aming unang halik. Isang lasa na matamis ngunit mapait. Ang lasa ng bawal na pag-ibig. Sa sandaling iyon lamang, nakalimutan ko ang lahat ng sikreto at realidad, at nalunod sa aming nararamdaman para sa isa't isa. Pagsapit ng Nobyembre, kalahati na ng semestre, at lalong lumalim ang aming relasyon. Inanyayahan niya ako sa kanyang maliit na apartment-type room sa isang boarding house. Isang espasyo na puno ng mga libro at mga papel para sa kanyang thesis. Direktang ipinakita nito ang kanyang buhay. Isang maayos na silid ng isang kabataan na hinahabol ang kanyang mga pangarap. Nag-ipon ako ng matagal para marentahan ang kwartong ito. Pagkatapos kong magmasteral, gusto kong lumipat sa mas malaking bahay. Ang kanyang simpleng pangarap ay kumirot sa aking puso. Dahil ang apartment ko sa Paris na tinitirhan ko ng mag-isa ay 3 beses na mas malaki kaysa sa maliit na kwartong ito. Ngunit hindi ko iyon masabi sa kanya. Hinawakan ko na lang ng mahigpit ang kanyang kamay at mumiti. Siguradong matutupad ang pangarap mo. Naniniwala ako. Nang gabing iyon, kami ay unang beses na lubusang naging isa. Sa makitid na kama. Ang pag-ibig ay isang tunay na damdamin na lumalampas sa lahat ng kasinungalingan at sikreto. Ang pagtulog sa kanyang mga bisig ng gabing iyon ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Nagsimula ang bakasyon, Christmas break, noong Disyembre. Karamihan sa mga exchange student ay umuwi na. Ngunit nagpasya akong manatili sa Manila kasama siya. Ilang beses akong kinontak ng embahada ng France sa Manila. Nagpadala na rin ng mensahe si Tito na nag-aalala, ngunit binaliwala ko ang lahat. Gusto ko lang gugulin ang Paskong ito bilang isang ordinaryong kasintahan. Ngunit ang realidad ay hindi ganoon kasimple. Isang araw, habang nakaupo kami sa isang cafe sa Intramuros, isang grupo ng mga turista ang dumaan. Isa sa kanila, isang Pranses, ang nakakilala sa akin at sumigaw. Hoy, tingnan ninyo. Hindi ba't yan ang pamangkin ng presidente? Ako ay biglang natigilan. Mabuti na lang at mabilis na lumampas ang grupo at ang katabi ko ay hindi nakakaintindi ng French. Ngunit ang pangyayaring iyon ay isang babala para sa akin. Hanggang kailan ko pa maitatago ang katotohanan? Mainit na Enero sa Manila at lalong uminit ang aming relasyon. Halos araw-araw kaming magkasama. Pagkatapos ng kanyang part-time job sa isang restaurant, magkikita kami para maghapunan at mag-usap hanggang hating gabi. Minsan, sa maliit na kwarto niya kami natutulog. Ngunit sa gitna ng masasayang sandali, ang aking konsensya ay patuloy na bumabagabag. Bawat gabi, kapag tulog na siya, palihim akong bumabangon para tingnan ang mga balita mula sa France. Ang mga galaw ni Tito, ang sitwasyong pampulitika, ang mga usap-usapan tungkol sa aking pagkawala, lahat ay humihila sa akin pabalik sa realidad. Ang pinakamasakit ay ang kanyang buong tiwala sa akin. Sinasabi niya sa akin ang lahat habang ako ay naglilihim ng pinakamahalagang katotohanan. Ibinahagi niya ang mahirap na sitwasyon ng kanyang pamilya, ang hirap sa graduate school, ang kanyang mga pangamba sa hinaharap. Maging ang mga problemang hindi niya masabi sa kanyang mga magulang ay sinasabi niya sa akin.
Talagang hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung makakahanap ako ng trabaho pagkatapos kong magdoktorado. At paano na tayo? Hindi ba't kailangan mong bumalik sa France? Ang kanyang tapat na pag-amin ay dumurog sa aking puso. Hindi niya alam na may mas malaki pang hadlang sa pagitan namin kaysa sa kanyang mga alalahanin. Hanggang isang araw. Habang ginagamit niya ang aking laptop para mag-research ng mga materyales para sa thesis, aksidente niyang nabuksan ang aking email na nakalogin pa. Puno ito ng mga email mula sa Secretariat of the Lice Palace. Lice? Hindi ba't yan ang opisina ng presidente ng France? Bakit may mga sulat kagaling doon? Mabuti na lang at mabilis kong naisara ang bintana, ngunit hindi ko maiwasan ang kanyang mapaghinalang tingin. Ako ay nataranta. Gusto kong magsinungaling, ngunit ayoko nang lokohin pa siya. Gusto kong sabihin ang totoo, ngunit natatakot akong baka gumuho ang lahat. Ako. Magpapaliwanag ako sa susunod. Hindi pa pwede ngayon. Hindi na siya nagtanong pa, tumango lang. Ngunit mula sa araw na iyon, isang banayad na tensyon ang namagitan sa amin. Kahit hindi siya nagtatanong, alam kong iniisip niya ang aking sikreto. Huling linggo ng Oktubre, lumapit ang undas, araw ng mga patay. Niyaya niya akong umuwi sa kanilang probinsya sa Batangas. Uwi siya para bisitahin ang kanyang mga magulang at mga yumaong kamag-anak at gusto niyang sumama ako. Alam ko, sa kultura ng Pilipinas, ito ay isang mahalagang hakbang na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang isang relasyon. Gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Gusto kong makita nila na seryoso tayo. Ang kanyang tapat na alok ay nagpatibok ng aking puso. Sa isang banda, masaya ako, ngunit sa kabilang banda, natatakot akong makilala ang kanyang pamilya. Nangangahulugan iyon na kailangan kong bumuo ng mas marami pang kasinungalingan. Matapos ang matagal na pag-iisip, pumayag ako. Sumakay kami ng bus patungo sa Batangas. Pag-alis sa syudad, bumungad sa amin ang malalawak na bukirin, mga tubuhan at taniman ng kape na napapaligiran ng mga bundok. Isa itong kakaibang ganda na wala sa kanayunan ng France na alam ko. Ang kanyang tahanan ay napakasimple. Bagamat luma ang bahay probinsya, ito ay malinis at maayos. Ang kanyang mga magulang na sumalubong sa amin ay simple at mainit ang pagtanggap. Ang kanyang ina, na may makakapal na kalyo sa kamay, ay naghanda ng masasarap na pagkain para sa akin. Ang kanyang ama, na maitim dahil sa araw, ay nakangiting nagsabi. Ang anak namin, nakapag-uwi ng isang magandang dayuhan. Kain ka ng marami, Hija. Ang mainit na salita ng kanyang ina ay halos nagpaiyak sa akin. Tinanggap nila ako ng buong puso, ngunit niloloko ko sila. Nang gabing iyon, habang nag-aayos kami ng higaan sa maliit na silid, bumulong siya, gusto ka talaga ni nanay at tatay. Sabi ni nanay, mukha ka raw inosente. Ang salitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang karayom. Inosente. Niloloko ko silang lahat. Ang katotohanan na ako ang pamangkin ng presidente ng France, ang buhay sa Lice, at ang katotohanan ng isang araw ay kailangan kong iwanan ang lahat ng simpleng kaligayahang ito para bumalik. Sa panahon ng undas, nilibot namin ang bawat sulok ng baryo. Ang paaralan kung saan puno ng kanyang mga alaala noong bata pa, ang burol na madalas niyang akyatin, at ang ilog na pinapaliguan nila tuwing tag-init. Ang proseso ng pag-alam sa kanyang nakaraan ay matamis, ngunit kasabay nito, masakit. Dahil ang aking nakaraan, hindi ko lubos na maipakita sa kanya. Sa huling gabi, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, Marie, mahal na mahal kita. Alam kong maraming hadlang sa pagitan natin. Kailangan mong bumalik sa France, at marahil hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Pero kahit na ganoon, gusto kong makasama ka. Gagawa ako ng paraan. Sa harap ng kanyang tapat na pag-amin, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang aking mga luha ay mabilis na tumulo. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Ako. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang lahat. Nang gabing iyon, sinubukan kong ipagtapat ang lahat, ngunit sa huling sandali, wala pa rin akong lakas ng loob. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Nangako akong balang araw ay sasabihin ko sa kanya ang buong katotohanan. Kalagitnaan ng Nobyembre, bumalik kami sa Manila. Ang exchange student program ko ay malapit nang matapos.
Ayon sa orihinal na plano, kailangan kong bumalik sa France sa katapusan ng Disyembre. Ngunit ang isiping magkakahiwalay kami ay hindi ko makaya. Pagkatapos mag-isip ng malalim, nag-apply ako para sa extension, umaasang makapanatili pa sa Pilipinas ng isang semestre. Siyempre, ang embahada ng France sa Manila at ang aking pamilya ay tumutol. Lalo na si Tito, galit na galit siya sa aking desisyon. Gamit ang mga isyu sa seguridad, mga problemang diplomatiko, at iba pa, patuloy niya akong pinilit na bumalik agad. Sa huli, nakahanap kami ng isang kompromiso. Maaari akong manatili ng isang semestre pa, ngunit sa pagkakataong ito, isang bodyguard ang sasama sa akin sa Pilipinas. Poprotektahan niya ako mula sa malayo, at sa paraang hindi mabubunyag ang aking pagkatao. Para sa akin, ito na ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang ibalita ko ito sa kanya, masaya niya akong niyakap, ngunit kasabay nito ay nagtanong, ang galing. Pero bakit bigla kang nagbago ng desisyon? Okay lang ba sa pamilya mo? Kailangan ko na namang magsinungaling. Sinabi kong na-extend ang aking scholarship at nakumbinsi ko ang aking pamilya. Habang dumarami ang kasinungalingan, lalong bumibigat ang aking puso. Unang linggo ng Disyembre, nagkaroon ng krisis sa aming relasyon. Kaarawan niya iyon. Gusto kong maghanda ng isang espesyal na regalo, kaya sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ginamit ko ang aking credit card. Karaniwan ay hindi ko ito ginagamit dahil natatakot akong mabunyag ang aking pagkatao. Kumain kami sa isang mamahaling restaurant sa Makati at binigyan ko siya ng isang mamahaling relo. Nagulat siya. Sobrang mahal ng regalong ito. Nape-pressure ako. Paano nakabili ng ganito ang isang exchange student? Sa sandaling iyon, kinailangan ko na namang mag-isip ng dahilan. Sinabi kong nag-ipon ako mula sa matagal na panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng pagdududa. Kinabukasan, kalmado siyang nagtanong sa akin, Marie, sino ka ba talaga? Mula pa sa simula, pakiramdam ko ay may kakaiba. Ang iyong mga damit, ang iyong paraan ng pagsasalita, ang mga mamahaling gamit na paminsan-minsan kong nakikita. Alam kong hindi ka isang ordinaryong exchange student. Dumating na ang sandali. Hindi ko na maitatago pa. Oras na para sabihin ang totoo. Huminga ako ng malalim. Akma na sana akong magsalita nang tumunog ang aking telepono. Galing sa France. Sinabi niyang may kailangang asikasuhin at kailangan kong pumunta agad sa embahada. Habang kausap ko sila sa telepono, hindi ko maiwasan ang kanyang mapaghinalang tingin. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nagtanong siya, sino yon? Ang pamilya ko. Galing France. Kailangan kong pumunta doon ngayon. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa kanyang mga mata, alam ko na. Alam niya na may itinatago ako, at ang bagay na iyon ay nagbabanta sa katotohanan ng aming relasyon. Habang nasa grab papunta sa embahada, pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Natatakot akong mawala siya. Ngunit kasabay nito, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Marahil ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataon upang ipagtapat ang lahat at magsimulang muli. Nang gabing iyon, pagkatapos ng aking mga gawain sa embahada, tinawagan ko siya. Sinabi kong handa na akong sabihin ang lahat, magkita tayo at mag-usap. Ngunit hindi niya sinagot ang telepono. Hindi rin siya nag-reply sa text. Kinabukasan, pumunta ako sa kanyang apartment, ngunit wala siya roon. Nang tanungin ko ang administrasyon, nalaman kong bigla siyang umuwi sa probinsya. Walang anumang paliwanag. Iniiwasan niya ako. Isang linggo ang lumipas, wala pa ring balita mula sa kanya. Habang lalo akong nababalisa, sa wakas ay nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula sa kanya. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Kung sino ka, kung totoo ba ang ating relasyon. Lahat ay naguguluhan ako. Pagkabasa ko ng mensaheng iyon, nagpasya ako. Hindi na ako magtatago. Sasabihin ko sa kanya ang buong katotohanan. Tanggapin man niya ako o tanggihan, gusto kong harapin siya ng tapat. Kalagitnaan ng Disyembre, isang araw na umuulan, muli ko siyang kinontak. Sa pagkakataong ito, humingi ako ng isang formal na pagkikita. Sa aking pagkagulat, pumayag siya. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa Katipunan. Pagdating ko sa cafe, naghihintay na siya.
Mukha siyang mas pagod kaysa karaniwan. Naupo kami sa isang hindi komportableng katahimikan. Ako ang unang nagsalita. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Wala nang kasinungalingan. At nagsimula akong magsalita. Ang katotohanan na ako ay pamangkin ng presidente ng France. Ang buhay sa Lies Palace. Ang buhay na laging napapaligiran ng mga bodyguard. At ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas ay upang hanapin ang tunay na kalayaan at pag-ibig. Ipinagtapat ko ang lahat ng katotohanan. Pagkatapos kong magsalita, hinintay ko ang kanyang reaksyon. Matagal siyang nanahimik. Ang puso ko ay parang nasa gitna ng isang bagyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Ang kanyang unang salita ay hindi ko inaasahan. Hindi galit o pagkabigla, kundi isang tanong na puno ng kalungkutan. Dahil natakot ako. Natakot akong baka iba na ang maging tingin mo sa akin. Natatakot akong baka ang makita mo ay hindi ako, kundi ang aking background. Buong buhay akong nabuhay sa ganoong mga tingin. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagsalita. Ako. Akala ko lang ay galing ka sa mayamang pamilya. Pero unti-unti may napansin akong mga kakaibang bagay. Naguluhan ako dahil naisip ko na ang taong mahal ko ay maaaring nagsisinungaling sa akin. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagpatuloy siya. Pero kung iisipin ko ngayon, kung ako ikaw, marahil ay ganoon din ang gagawin ko. Kung hindi ako titingnan ng mga tao bilang ako, kundi dahil lang sa aking background, magtatago rin siguro ako. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang aking mga luha. Ang pakiramdam na naiintindihan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Hindi ko alam kung ano ang susunod nating gagawin. Nabubuhay tayo sa mundong masyadong magkaiba. Talagang magkaibang-magkaiba. Ang kanyang mga salita ay makatotohanan. Ang pamangkin ng presidente ng France at ang ordinaryong graduate student ng Pilipinas. Ang aming relasyon, bagamat parang isang fairytale, ay mas komplikado sa realidad. Pwede ba nating gawa ng paraan? Kahit wala pa akong lahat ng sagot ngayon, kung talagang gugustuhin natin, siguro kaya natin. Ang kanyang mungkahi ay nagbigay ng pag-asa sa akin. Hindi niya ako lubusang tinanggihan. Sa halip, binuksan niya ang isang posibilidad. Mula sa araw na iyon, dahan-dahan naming inayos ang aming relasyon. Wala nang kasinungalingan kundi batay sa buong katotohanan. Minsan ay mahirap dahil sa mga komplikadong sitwasyon na dala ng aking pagkatao, ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap, ang pagkakaiba sa kultura, at iba pa. Ngunit hinarap namin ito ng magkasama. Disyembre, bago magpasko, kailangan kong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Dahil sa mariing kahilingan ni Tito, kailangan kong dumalo sa Christmas family gathering sa France. Sa pagkakataong ito, hindi ako makakatanggi. Nang sabihin ko ito sa kanya, nagbigay siya ng isang hindi inaasahang mungkahi. Sasama ako sa iyo. Gusto kong makita ang mundo mo. Kung talagang magiging seryoso tayo, hindi ba't dapat nating kilalanin ang mundo ng isa't isa? Nagulat ako sa kanyang tapang. Kasabay nito, natakot din ako. Kapag hinarap na niya ang karangyaan ng Lies Palace at ang komplikadong mundo ng politika, kakayanin pa kaya ng aming relasyon? Ngunit ang kanyang desisyon ay buo na at ayoko na ring tumakas pa. Sa wakas ay kinontak ko si Tito. Sinabi kong gusto kong ipakilala ang taong nakilala ko sa Pilipinas. Tinanong ko kung maaari ko siyang imbitahan sa Christmas gathering. Tulad ng inaasahan, tumutol si Tito. Ginamit niyang dahilan ang mga issue sa seguridad, background check at atensyon ng media. Ngunit hindi ako sumuko. Matatag kong sinabi, ito ang buhay ko, ang aking desisyon. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, atubili siyang pumayag. Ang kondisyon, kailangan niyang dumaan sa isang masusing background check at isang briefing bago ang pagtitipon. Pumayag ako. Bagamat hindi ito ang ideal na sitwasyon, ito na ang unang hakbang. Nang sabihin ko ito sa kanya, kinabahan siyang nagtanong, talaga bang okay lang? Isang pagtitipon ng pamilya ng presidente ng France. Ang isang taong tulad ko ay pupunta? Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at sumagot, ikaw ang tunay kong mundo. Ang lahat ng iba pa ay kapaligiran lamang. Kalagitnaan ng Enero, sa wakas ay magkasama kaming naglakbay patungong France.
Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makalabas ng bansa. Ang proseso ng pagkuha ng pasaporte at pag-apply ng visa ay bago lahat sa kanya. Sinamahan ko siya sa lahat ng proseso, ramdam ko ang kanyang tuwa at takot. Sa harap ng boarding gate, huli siyang nagtanong, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Pwede pa tayong umatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Alam ko rin na hindi ito isang madaling desisyon. Nag-apply siya ng leave of absence sa kanyang AC program at umalis sa kanyang part-time job. Iniwan niya ang lahat para sumama sa akin. Hindi ako magsisisi. Ang mas inaalala ko ay baka ikaw ang magsisi. Ang buhay sa France ay maaaring iba sa iyong inaakala. Ngumiti siya, hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at sabay kaming sumakay sa eroplano. Sa loob ng mahigit 10 oras na biyahe, palagi siyang nakatingin sa labas ng bintana na may ekspresyon ng pagkasabik. Habang tinitingnan ko siya, naisip ko, sana ang purong kagalakan na ito ay magpatuloy pagdating namin sa Paris. Pagdating sa Charles de Gaulle Airport, nagsimula na ang realidad. Sinalubong kami ng mga staff mula sa embahada at 2 bodyguard. Tinanggap nila kami ng may opisyal na pag-ugali at ginabayan kami patungo sa isang espesyal na labasan. Sa sandaling makalabas kami sa immigration hall, naramdaman kong nanigas ang kanyang ekspresyon. Ito ba ang iyong pang-araw-araw na buhay? Sa kanyang tanong, tumango ako. Simula pa lang ito. Sa labas ng airport, isang itim na limousine ang naghihintay. Mabilis kaming bumiyahe patungo sa sentro ng Paris. Maganda ang tanawin ng Paris mula sa bintana, ngunit mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Pagdating sa apartment na inihanda ng embahada, hindi siya makapagsalita sa pagkamangha. Ito ay isang mamahaling apartment na may tanawin ng Eiffel Tower. Malawak na sala, mga antigong kasangkapan, crystal chandeliers. Hindi maihahambing sa kanyang apartment sa Quezon City. Dito ka muna titira. Bago ang Christmas gathering, kailangan mo ng oras para masanay sa Paris. Nanatili siyang tahimik. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa tanawin ng Paris. Mula sa kanyang likod, naramdaman ko ang hirap at bigat. Ito ang sandaling kinatatakutan ko. Ang sandaling ang pagkakaiba ng aming mundo ay dumurog sa kanya. Unang gabi, marami kaming napag-usapan. Tapat niyang sinabi na lahat ay parang hindi totoo. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang dito. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Ngunit ang kanyang pagkabalisa ay hindi madaling mapawi. Kinabukasan, nagpa siya akong ipakita sa kanya ang tunay na Paris na mahal ko, hindi ang Paris ng mga turista. Hinayaan kong sumunod ang mga bodyguard mula sa malayo. Pumunta kami sa maliliit na cafe sa Montmartre, sa mga nagtitinda ng lumang libro sa tabi ng Seine River, at sa mga simpleng panaderya sa mga eskinita. Unti-unti siyang nakapag-relax. Lalo na noong nagpalipas kami ng oras sa Latin Quarter, ang distrito ng mga universidad, tila naramdaman niya ang parehong ginhawa tulad noong nasa siya. Sa gitna ng mga estudyanteng nagbabasa, nagkakape, at nag-uusap tungkol sa sining, natural siyang nakihalubilo. Ayos din pala dito. Hindi sila tumitingin sa akin ng kakaiba. Ang kanyang sinabi ay nagpagaan ng aking pakiramdam. Ngunit simula pa lang ito. Ang tunay na pagsubok ay ang Christmas gathering at ang pagkikita nila ni Tito. Isang araw bago ang bisperas ng Pasko, inimbitahan kami sa Lais Palace. Bagamat sinabing simpleng hapunan lang, alam kong ito na ang pagsusuri ni Tito. Inihanda ko siya ng damit, suit, at tinuruan ng mga pangunahing French etiquette. Seryoso niya itong tinanggap lahat. Ang kanyang pagsisikap para sa akin ay labis na nakakaantig. Pagdating sa Lais Palace, maputla ang kanyang mukha. Ang mga mararangyang chandelier, ang mga makasaysayang painting, ang mga staff na nakauniporme, lahat ay nakakapanlula sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay para pakalmahin siya. Ang pagkikita nila ni Tito, tulad ng inaasahan, ay hindi komportable. Sinalubong kami ni Tito na may komplikadong ekspresyon, pinaghalong dignidad ng isang presidente ng France at pag-aalala ng isang tito. Naroon din ang asawa ni Tito, ang aking tita. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang tensyonadong kapaligiran. Si Tito ay nagbato ng iba't ibang tanong sa kanya. Tungkol sa pag-aaral, background ng pamilya, mga plano sa hinaharap at iba pa. Pakiramdam ko ay isa itong interview. Sinikap niyang sagutin ang lahat,
Ngunit nahirapan siya dahil sa hadlang sa wika at pagkakaiba sa kultura. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Tito na gusto niya akong makausap ng pribado. Pagdating namin sa kanyang opisina, agad na nagsalita si Tito. Mukha siyang mabuting tao. Ngunit ang mundo niya ay masyadong iba sa iyo. Sa tingin ko ay hindi siya makaka-adapt dito. Bagamat inaasahan ko na ang mga salitang iyon, masakit pa rin. Mariin akong tumutol. Ipinaliwanag ko kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano kami nagmamahalan. Ngunit ang pag-aalala ni Tito ay hindi madaling alisin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit kailangan mong harapin ang realidad. Hindi ka lang isang individual. Miyembro ka ng ating pamilya. At nangangahulugan iyon ng responsibilidad. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Palagi na lang akong kailangang maging miyembro ng pamilya. Ang aking pag-ibig, ang aking mga pagpili ay kailangang sumunod doon. Ngunit sa pagkakataong ito, ayokong sumuko. Mahal ko po kayo, Tito. Ngunit sa pagkakataong ito lamang, sana ay igalang ninyo ang aking desisyon. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Paglabas ko mula sa opisina, nakita ko siyang mag-isa sa balkonahe. Nakatanaw siya sa mga ilaw ng Paris, malalim ang iniisip. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Siya ang unang nagsalita. Napakaganda talaga rito. Pero, parang hindi ito ang lugar na dapat kong kalagyan. Ang mga salitang iyon ay kumirot sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, kung nasaan ka, doon ako. Kahit sa Paris pa yan o sa Manila, hindi mahalaga. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay niya. At marahang nagsalita, pero hindi ganoon kasimple ang realidad, di ba? Nakita ko ang ekspresyon ng tito mo. Hindi niya ako tanggap. At sa totoo lang, kahit ako, nahihirapan akong tanggapin ang sarili ko rito. Nang gabing iyon, habang pauwi kami sa apartment, pareho kaming tahimik, bawat isa ay may malalim na iniisip. Pagdating sa apartment, iba siya kaysa karaniwan. Matipid siyang magsalita, nakatayo lang sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi. Kinabukasan, paggising ko, wala na siya sa aking tabi. Nagulat akong bumangon at hinanap siya. Kusina, sala, banyo, wala siya kahit saan. At doon, nakita ko ang isang liham na nakapatong sa mesa. Mahal kita. Ngunit hindi ito ang aking mundo. Hindi kita kayang piliting manatili sa tabi ko. Bumalik ka na sa iyong buhay, sa iyong mundo. Sa tingin ko, iyon ang tunay na paraan para mahalin ka. Sa isang iglap, parang gumuho ang mundo ko. Umalis na siya. Iniwan niya ang lahat para sa akin, pumunta sa France, ngunit ang aking mundo ang nagtaboy sa kanya palayo. Agad ko siyang tinawagan, ngunit hindi siya sumasagot. Hindi rin niya binabasa ang aking mga mensahe. Nagmamadali akong nagbihis at lumabas para hanapin siya. Pag-alagala ako sa mga kalsada ng Paris, isinisigaw ang kanyang pangalan. Ngunit wala siya. Nang makipag-ugnayan ako sa embahada, nalaman kong maaga siyang pumunta sa airport. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nagmamadali akong pumunta sa airport, ngunit ang eroplano patungong Manila ay nakaalis na. Bumalik ako sa apartment na tulala. Tapos na ang lahat. Ang aking ambisyon, ang aking mundo, ang naging dahilan ng pagkawala niya. Nang gabing iyon, dumating si Tito. Nakatanggap siya ng balita at nag-alala sa aking kalagayan. Nang makita niya akong nakahiga sa kama at umiiyak, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nagsalita siya sa isang malumanay na boses. Masakit ba? Mahal mo talaga siya, ano? Tumango ako habang umiiyak. Nag-isip sandali si Tito at nagsalita. Hanapin mo siya. Kung iyan ang magpapasaya sa iyo, tutulungan kita. Nang marinig ko ang sinabi ni Tito, nagulat akong napatingin sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha. Ang kaligayahan ng pamilya ang pinakamahalaga. Kung masaya ka kapag kasama mo siya, iyon ang gusto naming lahat. Ang mga salitang iyon ay muling nagpaiyak sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. May pag-asa pa akong mahanap siya. Kinabukasan, sumakay ako ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ako lang mag-isa. Walang bodyguard, walang espesyal na trato.
Isang babae lamang na nagmamahal sa kanya, babalik sa kanyang mundo. Pagdating ko sa Degay, Ninoy Aquino International Airport, may mahinang ulan ng Disyembre. Ang malamig na hangin ay humaplos sa aking pisngi. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Marahil, dahan-dahan na ring nagiging tahanan ko ang lugar na ito. Sumakay ako ng Grab papunta sa kanyang apartment. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Haharapin niya kaya ako? Iniisip na kaya niyang tapos na ang lahat? Iba't ibang kaisipan ang umiikot sa aking ulo. Pagdating sa harap ng apartment, nag-doorbell ako, ngunit walang sumasagot. Sinubukan ko ng ilang beses, ngunit wala pa rin. Sa huli, nagtanong ako sa mga kalapit na tindahan. Nalaman kong ilang araw na siyang umalis, nag-impact ng mga gamit. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Huli na ba ako? Tuluyan ko na ba siyang nawala? Naglakad ako sa kalye habang umuulan. Biglang may isang ideya ang pumasok sa isip ko. Ang kanyang probinsya. Maaaring nandoon siya. Agad akong pumunta sa bus terminal at sumakay ng bus patungo sa kanyang bayan sa Batangas. Sa loob ng ilang oras na biyahe, habang pinagmamasdan ko ang tanawin ng taglamig sa Pilipinas, marami akong naisip. Iba sa karangyaan ng Paris, ang bansang ito ay may simple at mainit na katangian. At ang lalaking nakilala ko rito. Ang lalaking lubos na nagpabago ng aking buhay. Ang puso ko ay puno ng pananabik na makita siya. Pagdating ng bus sa terminal ng kanyang bayan, dapit hapon na. Mag-isa sa isang dayuhang maliit na bayan, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Saan ko siya hahanapin? Paano ko mahahanap ang bahay nila? Naglakas loob akong magtanong sa mga tao sa paligid. Gamit lamang ang kanyang apelyido at isang magaspang na deskripsyon, nagtanong ako. Ngunit nakakagulat, maraming nakakakilala sa kanya. Marahil ito ang kagandahan ng isang maliit na bayan. Sa wakas, isang matandang lalaki ang nagturo sa akin ng direksyon papunta sa kanilang bahay. Dumidilim na at lumalamig na ang panahon. Habang naglalakad ako sa isang hindi pamilyar na daan sa probinsya. Sandali kong kinuwestiyon ang aking ginagawa. Ang pamangkin ng presidente ng France, iniwan ang komportableng buhay sa Paris, mag-isang naglalakad sa isang madilim na kalsada sa probinsya ng Pilipinas. Ito ay isang bagay na hindi maisip. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, may nakita akong isang pamilyar na anino. Isang lalaking naglalakad sa kalsada. Ang puso ko ay tumibok ng malakas. Hindi ko napigilan. Tumakbo ako. Habang tumatakbo, isinigaw ko ang kanyang pangalan. Lumingon siya. Isang ekspresyon ng gulat. Isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Bumalandra sa kanyang mukha. Tumakbo ako diretso sa kanya at niyakap siya. Ang maiinit na luha ay tumulo. Paano mo nagawang umalis ng ganoon na lang? Alam mo ba kung gaano kahirap kitang hinanap? Nag-atubili siya sandali at pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay kasing init pa rin ang dati. At nagsalita siya, ang mundo mo. Masyadong nakakasilaw. Pakiramdam ko ay hindi ko kayang dalhin. Ang bigat ng pag-iisip na kailangan mong iwanan ang lahat ng iyon para sa akin. Hindi ko kinaya. Ang kanyang tapat na pag-amin ay lalo pang nagpaiyak sa akin. Umiling ako. Wala akong iniwan na anuman. Sa halip, sa pamamagitan mo, natagpuan ko ang tunay na buhay. Mas mahalaga pa ang oras na magkasama tayo sa Manila, kaysa sa karangyaan ng Leyte. Nang gabing iyon, sa bahay ng kanyang mga magulang kami natulog. Sa unang pagkakataon, lubos kong naramdaman ang init ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Ang init ng silid, ang katahimikan ng gabi sa probinsya, at higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ng pamilya na naramdaman ko roon. Kinabukasan, umakyat kami sa burol sa likod ng kanilang baryo. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan ng taglamig, nagkaroon kami ng isang tapat na pag-uusap. Ano ang plano mo ngayon? Sa kanyang tanong, nag-isip ako sandali at sumagot ng may katiyakan, gusto kong makasama ka. Kahit dito man, sa Paris, o kahit saan pa. Kung nasaan ka, iyon ang aking mundo. Nag-isip siya ng malalim at sa wakas ay nagsalita, sa tingin ko, hindi kailangang tuluyang talikuran ng sinuman sa atin ang ating mundo.
Marahil, makakahanap tayo ng paraan upang ikonekta ang dalawang mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa akin. Hindi kailangang pumili ng isa lang. Maaari kaming lumikha ng isang bagong mundo. Nang gabing iyon, bumalik kami sa Manila. At seryoso kaming nagplano para sa hinaharap. Sinabi niyang gusto niyang tapusin ang kanyang Sinabi ko namang gusto kong magturo ng kultura ng France sa Pilipinas, sa Alliance Francaise. Hindi naging madali ang pagsabi ng aming mga plano sa aming mga pamilya. Lalo na si Tito. Sa simula ay tumutol siya, ngunit sa pagkakataong ito, matatag ako. Mariin kong sinabi, ito ang buhay ko, ang aking desisyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting iginalang ng aming mga pamilya ang aming desisyon. Nagpasya si Tito na bisitahin kami sa Pilipinas sa isang pagkakataon upang mas makilala siya. Ang kanyang mga magulang naman ay nagpasya ring bumisita sa France balang araw. Nang dumating ang tag-araw at namulaklak ang mga bougainvillea, nagkaroon kami ng isang maliit na engagement party sa Tagaytay. Dumalo ang parehong pamilya. Ito ay isang simple ngunit makabuluhang okasyon. Dumating si Tito sakay ng isang private jet. Bagamat sandali lang, ibinigay niya ang kanyang basbas. Ang kanyang mga magulang naman ay nagdala ng kakanin, Filipino rice cakes, na gawa mula sa bigas na sila mismo ang nagtanim. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang kultura, na nagkaisa sa sandaling iyon. Nang araw na iyon, personal na sinabi ni Tito sa kanya, salamat sa pagpapasaya sa aking pamangkin. Maligayang pagdating sa aming pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa kanya. Ang pagtanggap. Alam niya kung gaano kahalaga iyon. Nang tag-araw ding iyon, nagkaroon kami ng isang maliit na kasal. Isang espesyal na kasal na pinagsama ang tradisyon ng France at ang kultura ng Pilipinas. Ako ay nakasuot ng isang simple, eleganteng bestida, habang siya ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang pagkain mula sa dalawang bansa, ang musika mula sa dalawang bansa, ay nagkahalo sa isang masayang pagdiriwang. Pagkatapos ng kasal, sinimulan namin ang buhay na pabalik-balik sa pagitan ng Manila at Paris. Para matapos niya ang kanyang nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Ako naman ay nagsimulang magtrabaho sa Alliance Francaise de Manila. Ilang beses sa isang taon, pumupunta kami sa Paris para bisitahin ang aking pamilya at para mas makilala niya ang aking bayan. Siya, na noong una ay tila naiilang, ay unti-unti nang nasanay sa Paris. Lalo na sa pamamagitan ng mga academic exchange, nagsimula siyang magkaroon ng mga koneksyon sa mga unibersidad sa France. Ang kanyang mga pananaliksik ay nagsimula na ring mapansin sa academic circle ng France. Nahanap niya muli ang kanyang kumpiyansa. 3 taon ang lumipas, sa araw ng kanyang pagtatapos ng labis akong naantig. Sa loob ng University Theater sa habang pinapanood ko siyang buong pagmamalaking tinatanggap ang kanyang diploma, naisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Ilang paghihirap, ilang pagkakaiba ang aming nalampasan. Pagkatapos ng graduation, binigyan niya ako ng isang espesyal na regalo. Isang maliit na kahon na mailamang susi. Ang ating unang bahay. Isang lumang bahay sa Quezon City na pinarenovate ko. Sa tingin ko ay magugustuhan mo. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Palagi niyang nababasa ang aking puso, nahuhulaan kung ano ang gusto ko. Ang bahay na iyon, na pinaghalo ang tradisyonal na disenyo ng Pilipinas at modernong French, ay tila sumisimbolo sa aming relasyon. Ang aming bagong tahanan ay mabilis na naging isang mainit na kanlungan. Bawat katapusan ng linggo, ang kanyang mga magulang ay dumadalaw, dala ang mga gulay at prutas na sila mismo ang nagtanim. Minsan naman ay may mga kaibigan mula sa France na bumibisita. Ito ay isang espasyo kung saan ang dalawang mundo ay natural na nagsasama. Isang taon pagkatapos niyang makuha ang kanyang nakatanggap siya ng alok na maging isang research fellow sa Sorbonne University sa Paris. Hindi ito dahil sa tulong ni Tito. Nakabase ito sa kanyang sariling kakayahan, kinilala ang kanyang sariling pananaliksik. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa kanya. Nagpasya kaming manirahan sa Paris ng 1 taon. Sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na siya isang dayuhan na nagsisikap na mag-adjust sa aking mundo. Isa na siyang ganap na iskolar na may sariling lugar. Ang 1 taon sa Paris ay isa na namang yugto ng paglago para sa amin.
Naging mas matatas ang kanyang pagsasalita ng French, mas may kumpiyansa. Lumalim ang kanyang pangunawa sa kultura ng France. Ako naman, dinala ko ang pagiging simple at init na natutunan ko mula sa Pilipinas sa aking buhay sa Paris at nakahanap ng bagong balanse. At pagkatapos, ang aming pinakamalaking kagalakan ay dumating. Habang nasa Paris, ako ay nagbuntis. Ang sandali kung saan ang dugo ng dalawang mundo ay magiging isa. Nang marinig niya ang balita, ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata ay hinding-hindi ko malilimutan. Ano kayang magiging anak natin? Magiging isang tao kaya siya na may pinagsamang magagandang katangian ng Pilipinas at France? Sa kanyang tanong, umiti ako. Ang ating anak ay lalaki sa isang kapaligirang walang hangganan. Magiging isa siyang tao na nagtataglay ng ganda ng dalawang kultura. Nang 6 na buwan na akong buntis, bumalik kami sa Pilipinas. Nais naming ipanganak ang aming anak sa Pilipinas at lumaki sa kultura ng dalawang bansa. Si Tito, sa unang pagkakataon, ay bumisita sa Pilipinas na walang opisyal na agenda para lang makasama kami. Matagal din silang nag-usap ng kanyang mga magulang. Isa siyang matuwid at mabuting tao. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdududa ko sa kanya noon. Ang pag-amin ni Tito ay labis na nakaantig sa akin. Pinatunayan ng panahon ang lahat. Ang aming pag-ibig, ang aming mga desisyon ay tama. Nang malapit na ang aking kabuwanan, hindi kami naghanap ng espesyal na ospital. Sa isang maliit na ospital malapit sa kanyang bayan sa Batangas kami naghanda. Nais naming salubungin ang aming anak sa isang lugar, kasama ng mga ordinaryong ina, hindi sa isang marangyang room. Nang araw na magsimula akong maglabor, hindi siya umalis sa aking tabi. Pagkatapos ng 12 oras na mahabang paghihirap, ang aming anak na babae ay isinilang. Isang maliit na buhay, kalahating Pilipino, kalahating Pranses. Ang kanyang pangalan, pumili kami ng isang pangalan na maganda pakinggan sa French at Filipino. Isang pangalan na maaaring mamuhay ng malaya sa dalawang mundo. Pagkatapos isilang ang aming anak, lalong naging masagana ang aming buhay. Sa kanyang paglaki, natural niyang natutunan ang dalawang wika, lumaki sa mga kwento at kanta ng dalawang kultura. Sa buhay na pabalik-balik sa pagitan ng lumang bahay sa Manila at ng apartment sa Paris, lumaki siyang isang key-world citizen na walang kinikilalang hangganan. Nang 5 taong gulang na ang aming anak, nakatanggap siya ng alok na maging isang full professor sa Sorbonne. Ito ay isang malaking karangalan, ngunit ang desisyon ay hindi naging madali. Nangangahulugan iyon na kailangan naming tuluyang iwanan ang buhay sa Pilipinas at ang ugnayan sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, gumawa kami ng isa pang pagpipilian. Kalahati ng taon sa Paris, kalahati sa Manila. Bagamat mahirap na desisyon, nasanay na kami sa buhay na tumatawid sa mga hangganan. 10 taon na ngayon ang nakalipas. Pagbabalik tanaw, lahat ay parang isang panaginip. Ang lalaking nakilala ko sa orientation ng exchange student sa VA Diliman ay siya ng aking buong buhay. At ang espesyal na buhay na ito na aming binuo, ang magandang paglalakbay na ito na nagbura sa mga hangganan ng dalawang mundo, lahat ay totoo. Mula sa mga araw na pinagsasaluhan namin ang pagkain sa kanyang maliit na apartment sa Manila, hanggang sa mga sandaling magkasama kaming dumadalo sa mga opisyal na kaganapan sa Lice Palace. Mula sa lasa ng kanin na isinaing ng kanyang ina, hanggang sa mga pagkain sa pinakamamahaling restaurant sa Paris. Lahat ay pinagdaanan namin ng magkasama, itinago ang bawat sandali sa aming mga puso. Ang pinakamasaya ay, ngayon, kaya ko na siyang protektahan. Noong una kaming nagkita, siya ang laging nag-aalaga at nagpoprotekta sa akin. Ang lalaking nagpayong sa akin noong naligaw ako sa isang dayuhang lugar, ang nagpakilala sa akin sa Manila, ang umunawa sa aking sikreto. Ngayon, ako naman ang may magagawa para sa kanya. Suportahan siya sa kanyang pagkilala sa mundo ng akademya, tulungan siyang mag-adjust sa lipunang Pranses, at palakasin ang kanyang loob para sa kanyang mga pananaliksik at pangarap. Sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ko sa kanya. Kahapon ay kaarawan ng aming anak na babae. 10 taong gulang na siya, perpekto na ang kanyang pagsasalita ng Filipino at French. Buong pagmamalaki niyang ikinukwento ang kasaysayan at kultura ng dalawang bansa. Sa kanyang birthday party, may mga kaibigang Pilipino at kaibigang Pranses.
Ang ubi cake at ang French macarons ay magkatabi sa isang mesa. Ang mga palarong Pinoy at mga larong Pranses ay pinaghalo. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, bigla kong napagtanto. Ang maliit na mundong ito na aming nilikha, marahil ay ito na ang larawan ng hinaharap. Isang mundo na walang hangganan, kung saan iginagalang ang pagkakaiba ng bawat isa, at ginagawang kagandahan ang pagkakaiba-iba, batay sa pag-ibig. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng bata, pumunta ako sa balkonahe para tumingin sa mga bituin. Lumapit siya at inakbayan ako. Nagsisisi ka ba? Na tinalikuran mo ang marangyang buhay bilang pamangkin ng presidente para maging asawa ng isang ordinaryong propesor na tulad nito. Sa kanyang tanong, ngumiti ako at sumagot ng buong katiyakan kahit minsan ay hindi ako nagsisi. Ang buhay na ito kasama ka. Ito ang tunay na buhay na pinangarap ko. Tinitigan niya ako ng kanyang mainit na mga mata. At marahang nagsalita ako rin. Mula nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat. Ang ibinigay mo sa akin ay hindi lang pag-ibig, kundi isang mas malawak na mundo at walang katapusang mga posibilidad. Sa ilalim ng kalangitan na kumikinang sa mga bituin, nagtitigan kami. Ang aming kwento, na nagsimula sa isang maulang kalsada sa Quezon City, ay nagpapatuloy ngayon sa isang bagong kabanata. Sa pagkakataong ito, ako naman ang mag-aalaga dito. Kung paanong inalagaan niya ako ng buong pagkatao niya, aalagaan ko rin siya ng buong puso ko. At ang magandang paglalakbay na ito na aming binuo ay magpapatuloy magpakailanman. Ang pagkikita ng pamangkin ng presidente ng France at ng isang ordinaryong estudyanteng Pilipino. Ang pag-ibigang ito na walang sinumang inaasahan ay lumampas sa lahat ng hangganan at pag-aalinlangan at naging isang magandang kwento. At ang kwentong ito ay mananatili bilang isang patunay ng pag-asa na kapag nagtagpo ang magkaibang mundo, maaari silang makabuo ng isang mas maganda at buong kabuuan.